Hi Nadine, lunch break muna, di ba? Samahan mo kaming kumain. Sabi sa kanya ni Marco. May tinatapos pa ako sagot niya. Mamaya mo na yan tapusin, pagkakain mo. Sige na, samahan mo na ako. Pamimilit pa nito sa kanya. Kailangan ko talagang tapusin ito. Pasensya ka na Marco. Napakabait nito sa kanya, kaya nahihiya siyang tanggihan ito. Kaya lang ay may nakabinbin siyang trabaho na kailangan niyang tapusin. Paano yan? Wala akong kasamang kumain. Malungkot na sabi nito. Bakit? Sinusubuan ka ba niya? Napalingon sila kay Kenneth. Natulala si Marco. Sa medyo galit na tingin ipinupukol dito ni Kenneth, napayuko na lang ito at nagpaalam na. Binalingan niya si Kenneth na ameno kabutin na basta na lamang sumusulpot. Ang sama talaga ng ugali mo. Pati yung mga walang kinalaman sa iyo, dinadamay mo. Ano nga ba ang problema mo? Aniya sa mataas na boses. Problema ko? Ikaw. Kasi ang ingay-ingay mo. Sagot nito. Pinagtaasan niya ito ng isang kinay. Di wag kang lapit ng lapit dito. Para hindi mo marinig ang ingay ko. I told you, kahit nasa opisina ko, dinig na dinig pa rin kita. She rolled her eyes. Bakit ba sulpot ka ng sulpot dito? Pag-iiba niya ng usapan. Nurse's station ito. Natural na dadaan ako dito para sa mga gamot ng mga pasyente ko. I have to check the medicines once in a while. Sagot nito. Nawalan siya ng sasabihin. May punto ito. Pero naiinis pa rin siya dahil palaging mali ang timing nito. At sa kadalasan, ay naririnig pa nito ang mga paninirang puri niya rito, which invariably resulted in words wars na nagiging dahilan pa ng tujuhan ng mga kasamahan nila sa hospital. And it irritated her. Okay, sabi na lang niya. At tinalikuran na ito. Hindi pa rin ito umalis kaya hinarap niya ito. Ano pa ang kailangan mo? Pinagtaasan niya ito ng isang kilay. Bigla itong humawak sa desk at tila may masakit dito. Hoy, anong drama yan? Hindi ito sumagot. Nanatili itong nakayuko at sapo ang kanyang tiyan. Tinawag niyang napadaang doktor. Doc Paulo. Si Doc Kenneth po. Inunguso niya si Kenneth sa kaharap nito. Mabilis itong dinaluhan ni Dr. Paulo. Ken, huwag mong sabihing pinairal mo na naman ang katigasan ng ulo mo. Pumalatak pa ito. Nadine, tulungan mo naman akong alalayan si Dr. Kenneth. Dalhin natin siya sa isang kwarto. Tumalima siya at inalalayan si Kenneth sa balikat nito. Dinala nila ito sa pinakamalapit na kwarto. Ilang saglit lang ay naihiganan nila ito sa kama. Gising naman ito kahit nakapikit pero halata ang bahagyang pamumutla nito. Ikuha mo siya ng makakain. Utos sa kanya ni Dr. Paulo. Tumango siya at agad na nagtungo sa kantin. Pagbalik niya sa kwarto ay hapong-hapo siya. Nadatnan niya roon sina Kirsten at Avia. Nanunudyo ang tingin ng mga ito pero hindi na lamang niya pinansin. Pinagpapawisan ka na din, sabi sa kanya ni Kirsten. Pakainin mo siya na din. Utos sa kanya ni Dr. Paulo. Napatingin siya rito. Bakit ako? Wala sa sariling tanong niya. Kasi ikaw ang nurse dito. Sagot nito. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Bakit nga ba siya nagtanong in the first place? Trabaho naman talaga niya ang pag-aasikaso at pagpapakain sa pasyente. Nax, ang swerte mo Ken, nanunudyong sabi ni Avia. Siguradong mabilis na gagaling yan si Ken. Ang ganda naman kasi ng nurse na nag-aasikaso sa kanya, sabi ni Kirsten. Napapailing-iling na lang siya habang naglalakad, patungo sa kama ni Kenneth, habang nakapikit pa rin ito. Hoy, kumain ka. Sabi niya rito pero hindi ito sumasagot. Halikan mo muna para gumising. Udyok ni Avia.
Lumabas na lang kaya tayo. Nadine knows what to do, sabi ni Dr. Paulo. Mabigat sa loob na tumayo ang dalawa, mula sa couch at lumapit sa pinto. Naalala ko tuloy noong nagkasakit ako. Diba, sinubuan mo rin ako noon, Pau? Hirit ni Avia, at niyakap pa sa braso ang kasintahan. Niyuko ito ni Doc Paulo para halikan sa ulo. At saka masuyong ngumiti sa nobya. Yes, you were such a stubborn sick woman that time. Pumalatak pa si Dr. Paulo. Umingos naman si Avia. At humalukip-kip. Nagpapakyut lang, sabi nito, na naging dahilan para yakapin ito ng nobyo. Tumikim si Kirsten na nakatingin din sa magkasintahan. Oo na, kayo na ang sweet at ako na ang naiinggit. Pabirong sabi nito na tinawanan ng dalawa. Oh sorry, Miss No Love Life. Hinging paumanhin ni Doc Paulo. Lumabas na nga tayo. At nang may umusbong na pag-ibig sa silid na ito, yaya ni Avia sa mga kasama. Nagpaalam ng mga ito at umalis. Naiwan silang dalawa ni Kenneth sa loob ng silid. Nang tingnan niya ito, ay nakadilat na ito at nakatingin lang sa kanya. Tumikim siya. Kumain ka na. Nilapitan niya ito at sinimulang subuan ng mushroom soup. Walang imik na kinain nito ang isinubo niyang soup. Wala itong reklamo habang pinapakain niya ito. Mukha itong maamong tupa. Kaysa sa prinsipe ng kadiliman, kaya medyo nakasingit ang concern sa DNA niya para dito. Sa itsura nito ng mga sandaling iyon, ay hindi mo akalaing ito ang impaktong Kenneth na laging sumisira sa araw niya. Napaka-vulnerable nitong tingnan. Bakit ba hindi ka kumakain? Naturingan kang doktor, pero ikaw pa mismo ang lampa-lampa. Hindi ako lampa. Depensa nito sa sarili. Okay. Hindi ka lampa, tanga ka lang. Alam mo namang kailangan ng katawan mo ang pagkain. Bakit hindi ka kumakain? Pakialam mo. Inirapan siya nito. Nainis siya. Wala na yatang pag-asang magbago ang isang tao. May sakit na nga. Ang lakas pa rin mang-bad trip nito. Kapag impacto nga naman. Wala. Curious lang ako. Nagkakasakit din pala ang mga lamang lupa? Tanong nito. Naningkit ang mga mata nito. Wala akong sakit. Nakalimutan ko lang kumain. Pagtatanggol pa nito sa sarili. Hindi ka ba pinaaalahanan ng mga magulang mo? They're both dead. Nagulat siya sa sinabi nito. Ang ibig sabihin ay nag-iisa na lang ito sa buhay niya. Dahil ang alam niya ay wala itong mga kapatid. She felt sorry for him. Siguro ay napakalungkot ng buhay nito. She couldn't imagine being alone in this world. Don't pity me. Sorry. Aniya at saka yumuko. Pwede ba? Don't act like you feel sorry for me dahil nag-iisa na lang ako. I don't feel sorry for myself, so don't bother. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya. Fine, if that's what you want. Sabi na lang niya. Bumuntong hininga ito at pumikit. Dandan siyang tumayo at lumabas na ng silid. Kumakatok si Nadine sa silid ni Kenneth bago siya pumasok doon. Bit-bit ng isang tray ng pagkain nito. Hindi pa ito pinayagan ni Doc Paulo na lumabas dahil kailangan daw nito ng pahinga. Ilang araw din kasing wala itong masyadong pahinga. Madalas din ay hindi ito kumakain. Kaya nagkaroon ito ng sodium influx. Good evening. Dinner? Tanong niya rito. Marami namang nurse dito. Bakit ikaw na lang ang palagi kong nakikita? Nagre-reklamong sabi nito. Pinigilan niyang sarili na gantihan ang pang-iinis nito sa kanya. Dahil pasyente niya ito na dapat niyang alagaan. She winced at the thought of her taking care of him. Parang may something wrong na may something right sa bagay na iyon. Ang gulo. Si Doc Paulo ang sisihin mo. Huwag ako. Masunuring nurse lang ako, kaya nandito ako. Sabi na lang niya.
bago inilapag ang bitbit na tray sa bedside table nito. Sige. Anong sige? Nakakunot ang noong tanong niya. Sige. Si Paulo nang sisihin ko sa pangit na view. Sabi nito, na wala man lang mababakas na ekspresyon sa mukha nito. Hayan ka na naman. Sabing bawal ang adjectives, di ba? Kasi naman, kapag ganoon sila kalapit sa isa't isa, ay mas napapansin niya ang features ng mukha nito. Hay, tama na nga iyan. Pakainin mo na yan at nang makalayas ka na. At hindi iyan kung anong-anong napapansin mo. Sabi niya sa kanyang sarili. Lalamig na iyang pagkain ko sa kakatitig mo sa akin. Matagal ko namang alam na gwapo ako. Hindi mo na kailangang idaan sa titig. Sabi nito, na tila ba isang malaking katotohanan iyon. Sinikap na lamang niyang habaan ang pasensya niya, kaya nginitian niya ito. Sumimangot ito ng bahagya. Bakit? Ano bang mali sa ngiti ko? Masyado bang halatang pilit? Pumalatak siya. Nagkasakit ka na nga't lahat, pero hindi pa rin talaga tinitinag yung kayabangan mo. Kumain ka na nga para gumaling ka. Sinimula niyang subuan ito. Sandaling tiningnan nito ang kutsarang may lamang mushroom soup, bago nito ibinuka ang bibig para kainin iyon. Salamat sa pagkain, at nanahimik ito. Parang bata ito habang sinusubuan niya. Napangiti tuloy siya. Aba naman, cute naman pala ang Kenneth na ito. Malaya niyang napagmasdan ang mukha nito. He had really expressive eyes, pero tila laging malungkot ang mga matang iyon. You're staring again, sabi nito, pagkatapos itong uminom ng tubig. Tumikhim siya. Ano kasi? Iniisip ko lang. Hindi ba malungkot mag-isa? Iyong mga kamag-anak mo, walang bumisita sa iyo. Tumigas ang anyo nito. Nasanay na ako. Malamig na sagot nito. At saka itinutok ang tingin sa TV set. Bakit hindi ka nga lang bumuo ng pamilya daw? Nang sa ganoon, ay may nagpupuyat sa pagbabantay sa iyo rito. Nasa tamang edad ka na rin naman. Suwesyon niya, na animoy ay magkaibigan sila. Mas dumilim ang anyo nito. She wondered why. Ano ba ang masama sa sinabi niyang magkaroon na ito ng pamilya? I don't want to have a family, sabi nito. Dinampot nito ang remote at marahas na pinundot iyon para patayin ang TV set. Humiga ito at pumikit. Nanatili na siyang nakatingin dito at iniisip ang kalagayan nito. He was all alone and cold. Kaya siguro ganoon ang ugali nito. Mahirap talaga siguro kung lumaking mag-isa. Kahit pa sabing malaki na ito nang maaksidente ang mga magulang nito. Bigla siyang nahabag dito. Kapag may na-ospital sa pamilya niya, aakalain ng iba ay may family reunion sa dami ng pamilyang dumadalaw. Samantalang dito ay wala. Ang mga kasamahang doktor lang nito ang pumupunta sa kwarto nito para mga musta. Pero dahil busy rin ang mga iyon, ay mabilis lang din itong dinalaw ng mga iyon. Siguro ay kailangan din ito ang pagmamahal, atensyon, at pagkalinga. Ayaw lang nitong sabihin iyon. Biglang tuloy siyang na-guilty. Sa pagtataray rito, parang kung may anong bahagi ng pagkatao niya ang nagsasabing kailangan niyang makabawi rito. Bakit nandito ka pa? Tanong ni Kenneth sa kanya. Nakapikit pa rin ito. Binabantayan ka. Baka kasi kailangan mo ng tulong. Sagot niya. Kumunot ang noon nito at saka duminat. Mukha ba akong bata para bantayan? Marami namang ibang nurse dyan. I can take care of myself. Bumalik ka na sa duty mo. Utos nito. Ngumiti siya. Doc, isip bata ka, kaya dapat kang bantayan. Umubo ito. Yeah, right. Kinuha niyang isang unan at niyakap iyon. She sat comfortably on the couch beside his bed at tumunghay rito. Dito lang ako, Doc. Aalagaan kita. Nagulat ito. Nalason ka ba?
Tinawanan niya ito. Ano ba ang masama kung aalagaan kita? Nurse naman ako. Ngumiti pa siya rito bago tumayo at inayos ang kumot nito. He looked uncomfortable and seemed doubtful of her kindness. Pero nanatili itong walang imig. Alam mo ba, Dok? Bata pa lang ako. Gusto ko na talagang maging nurse. Ewan ko ba? Parang ang sarap kasing mag-alaga ng tao. Kahit hindi mo naman kaano-ano. Pagkukwento niya rito. Strange but he felt comfortable talking to him about her personal life. Mas natahimik pala ang buhay kapag hindi sila nagbabangayan. Ikaw, bakit gusto mong maging doktor? Nag-iwas ito ng tingin sa kanya at bumuntong hininga. I don't know. Tumahimik na ulit ito. Namayaning katahimikan sa pagitan nila. Pakiramdam niya ay nilalamon siya ng katahimikang iyon, kaya nagsalita na siya. Bakit nga pala parang wala kang girlfriend? Kumunot ang noon nito. Ayoko lang. Nagtaka siya. Posible ba iyon? Wala yata siyang kilalang lalaki na ayaw magkaroon ng nobya. Well, maliban sa bating dahil boyfriend ang gusto ng mga iyon. Anong gusto mo? Parang bigla siyang tinabuan ng kuryosidad sa mga bagay na may kinalaman dito. Wala. Tinatamad na sagot nito. Napaismid siya. Ano ba naman ang lalaking ito? Walang gusto sa buhay. Ang labo mo, Dok. May lalaki bang walang gustong babae? Sa halip na sagutin siya nito, ay itinuon nito ang paningin sa wall clock. Nang balingan siya nito, ay halos magkadikit na ang mga kilay niya. It's past 9 na din. Tapos na ang duty mo. Ano pang ginagawa mo rito? You can go home now. Nagtaka siya kung bakit alam nito ang schedule niya. Masyado ba itong observant sa mga tao sa paligid nito? O baka naman wala siyang maisip na ibang dahilan. Hinayaan na lang niya iyon at sa halip ay sinagot ito. Diba sabi ko, babantayan kita? Paalala niya rito. Tapos na ang duty mo. Wala ka ng obligasyon sa mga pasyente rito. Parang gustong gusto nito na umalis na siya. She had already made up her mind. She was staying with him. Dok, ang pagiging nurse ko, 24 hours iyon. Lagi akong on duty. Nakangiting sabi niya. Bumuntong hininga ito. But, huwag ka nang kumontra. Magpahinga ka na lang dyan para gumaling ka. Marami pang pasyente na naghihintay sa iyo. Parang naisip nito na wala itong magagawa. Kaya hindi na siya umangal pa. Matagal na tiningnan siya nito para bang iniisip nito kung ano ang pumasok sa isip niya at nagboluntaryo siyang alagaan ito. Kung naawa ka sa akin dahil mag-isa lang ako, don't. I don't pity you. Gusto lang talaga kitang alagaan. Period. Kaya matulog ka na. Putol niya sa sinabi nito. Bumuntong hininga ito. Fine. Do what you want. Napangiti siya. Thanks. Mabuti at pumayag ito. Gusto lang talaga niyang makabawi rito kahit papano. Dito ka matutulog? Tanong nito. Tumango siya. Hanggang alas 5 lang ako rito. Kailangan kong umuwi at magbihis para sa 6 o'clock duty ko. He gave her a long glance and shook his head. Will you be comfortable on the couch? Tanong nito na malumanay na boses. Parang may humaplo sa puso niya sa magaan na tinig nito. Gusto niya ang naririnig na concern sa boses nito. Okay lang ako, Dok. Pag-a-assure niya. Isang nag-aalinglangang tingin ang ibinigay nito sa kanya bago ito tuluyang nakampante. Okay, pumikit na ito. She did the same. Nagising si Kenneth sa kalagitnaan ng gabi dahil sa tawag ng kalikasan. Pagtayo niya mula sa kama, ay nakita niya si Nadine na mahimbing na natutulog sa couch. Napahinto siya sa kinatatayuan niya
at nakalimutan na niya ang dahilan sa paggising niya. Maingat na naglakad siya patungo sa couch at pinagmasdan niya si Nadine. Mapayapa itong natutulog kahit medyo hindi komportable sa posisyon nito. Malamang na paggising nito ay masakit ang likod nito. Dahil sa pamamaluktot nito sa couch, ibinaba niya ang tingin sa mukha nito at marahan niyang hinawi ang buhok nito na tumabing sa maamong mukha nito. Nadine looked tough pero ang totoo ay isang normal na babae rin ito. Soft and full of gentle emotions. He bent down a little para mas masilayan niya ang mukha nito. "Silly girl," mahinang sabi niya. Napailing siya nang umungol ito. Walang sabi-sabing ibinuhat niya ito mula sa couch at inilipat sa hospital bed. At least, hindi siya magigilty kapag nananakit ang leeg at likod nito. Umupo siya sa kama at sumandal doon habang nakatunghay sa dalaga na natutulog sa tabi niya. He never went back to sleep. Nanatili na siyang nakamasi dito at nahulog siya sa malalim na pag-iisip. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless for everyone.